Hello guys! Today, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng breaded pork chop. Crunchy, malambot at hindi po makunat. Kung paano po ito ginawa, sundan lang po ang ating procedure. At ito na nga guys, meron tayong pork chop na galing sa meat shop. Ayan, nahugasan na po natin. Ayan, didikdikin lang po ng hammer. Yan. Kung hammer na to ay sadya pong pang tenderize po ng karne. Kung wala po kayong hammer, pwede po nyong gamitin ng kutsilyo. Papalupaluin lang po ninyo. Yan hanggang sa lumapad po. Ayan. Then hiwaan po natin sa gitna. Ayan, tatlong hiwa po. Ang purpose po nito para hindi siya bumaluktot pagka atin na po prinito. Ayan. Then, ganun din po ang mga susunod na pork chop hanggang sa matapos po. Same procedure lang po ang ating gagawin. And titimplahan na po natin ng paminta. Ayan. Kakalat lang po natin mamaya-maya. Then, iodized salt. Paprika, at ang 4 na piraso ng kalamansi. Yan, pigay lang po natin sa kamay natin. Kung may strainer po kayo, gamitan po ninyo ng strainer. Kung wala naman po, pwede rin po ang ating kamay. Yan, konti lang naman po yan. And then, bigay lang po natin. Yan. Then, i-mix na po natin. Sa pag-mix po, hindi po natin kailangan na pigay maigi para hindi po madurog po ang ating pork chop. Dahil po ang pork chop ay malambot na po siya at na-tenderize na po siya. Yan. Gentle lang po ating paghalo. Yan. Kung napapansin po ninyo, mukhang lambog na po siya at malambot na. Ayan. Okay na siya. Set aside na po natin. Ngayon naman po, mag-prepare po tayo ng breading mix. Ito po ay combination ng flour, salt, pepper, garlic powder, and paprika. Ayan. Halo-haloyin lang po natin. Then, set aside po natin siya. Ayan, okay na po siya. Then, set aside po natin ang ating breading. At ngayon po, meron po tayong 2 itlog. Then, set aside po natin. At ito naman po ang breadcrumbs na Japanese breadcrumbs. Ang tawag po dyan. Now, pwede na po tayong mag-breading. Ayan. Unahin po natin siyang i-coat sa breading mix. Ayan, kailangan po maka-accommodate po ng bawat parts ng baboy para maganda po ang pagkakalagay na po natin ng breadcrumbs. The same rin po sa ating itlog, kailangan po mabasa po lahat ng parte ng baboy para kapitan po ng breadcrumbs. Ayan. Sa paglalagay po ng breadcrumbs, medyo didiinan po natin ng kaunti para po kumapit po ng husto ang breadcrumbs. Ayan. Okay na po siya. Ganyan na po ang kanyang itsura. Ganun din po sa mga susunod na pork chop. Same procedure po hanggang sa matapos ang ating mga breadings na baboy. At ito na po ang kanyang itsura. Ayan.
Maganda po ang kanyang itsura pagkaka-breeding. Then pwede na po tayo magprito. Sa pagpiprito po, kailangan po ay nasa medium heat lang po ang ating mantika. Hindi po siya pwedeng malakas dahil masusunog po kaagad ang breadcrumbs. At ang mantika po, kailangan hindi po lubog ang ating baboy. Kailangan medyo lutang po ang kanyang ibabaw. Ayan. Hanggat maaari po, kalahati lang po ng kapal ng ating baboy ang mantika. Paglubog po kasi, bumabaluktot po kasi ang ating breeding pork at nagiging makunat po siya pagka dinip-fry po. Kaya mas maganda po ang ganito, pan-fry lang po ang ating procedure. Ayan, 2 beses lang po siyang babalik na rin, then okay na po. Mga 7 minutes lang po ang cooking time ng ating pork. Dahil manipis na po siya, mabilis na po maluto. Ayan, nagdalawang kawali na po ako para mabilis po siyang maluto. At ito na nga po. Ayan, tapos na po tayo magluto ng 4 na pork chop. At ito po ang kanyang itsura. Ayan, napakabango at crunchy po siya. Ayan. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, share po natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, para sa mga baguhon po sa kusina ay makatulong po tayo. Magkaroon po sila ng konting kalaman sa pagluluto. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.